Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit 94 verse 12. Ako po si Leona, kasalukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung papaano po ako hinango ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan, ang siya ko pong ibabahagi dito po sa tinikalang lagot. Ganito po iyon. Leona, anak, pumunta ka ng Agusan del Sur. Pupunta po ako sa Agusan? Bakit may problema po ba, Papang, ang rubber production natin doon? Oo anak, may mga paparating pang mga punla ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si Ate at Kuya Avelino ang inyong utusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon. Papang, sila ang mga nakakatanda kong kapatid. Sa iyo ko na nga ipinamamahala ang lupa sa Agusan. Bantayan mo ang mga tauhan natin doon, baka may ginagawa ng anomalya sa rubber plantation. Doon baka iyong mga katas ng rubber na nakukuha sa mga puno mismo ng rubber ay naipupulis at kinakaiba ng nating mga tauhan. Sige po, Papang. Kailan po ba ako luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga pong sa akin ang single na motorbike na ito? Oo, anak. 'Di ba? Hinihingi mo sa akin iyan kaya ibinili kita. Ingat ka lang sa pagmumotor. Opo, Papang. Salamat po, Papang. Ikaw, Dionisio, sinusunod mong palagi ang ni Leona. Kaya lumalaking sutil ang anak mo eh. Tiyak palagi na iyang kasama ng barkada niyang mga demotor dito sa atin. Naku naman, Jovensya. Hayaan mo nang magiging masayang ang anak natin. Mamang, tara po, angkas ko kayo. Ipapasyal ko po kayo para di na po kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo ng hospital kapag na-aksidente ka, Amazona. Gandang Amazona, Mamang. Tingnan ko lang kung iyang mukha mo ang masira sa iyong pagmamotor. Tumigil ka na, Jovensya, sa iyong pagsasalita. Baka nga mapahamak ang iyong anak. Hayaan mo siya sa kanyang hilig. Minsan lang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na, iyan ay matatali na sa bahay. Kaya hangat dalaga pa ang anak mo. Pabayaan mo siyang magsaya sa kanyang pagkadalaga. Tumutulong siya sa ating negosyo. Hindi naman siya tamad. Dapat nga kayong magsamang mag-ama. Pareho ang takbo ng inyong mga utak. Si Mamang talaga, sungit, palibhasa may pagkakastila. Dugo ng isang Kastila ang umiiral sa kanya at hindi ang dugong Filipino. Kaya mata pobre, masungit, pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Talagang i-drive ang bagong motor na ito. Leona, paspasan natin at matutuli ng mga kasamahan natin. Tayo na lang ang naiiwan sa pagpapatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Nilang pasiklaban ko sila sa pagmamotor. Itodo ko na itong silyador. Abat humataw ka na. Hintayin mo kami, Leona. Ang bilis mong magpatakbo. Kumain kayo ng alikabok. Habon! Todo gasolina na ako. Leona! Sasabsab ako sa buhangin! Leona! Leona, buhay ka pa ba?
Aray ko po ang braso ko, namamanhid. Buhay pa ako, bruha ka. Tulungan mo ako. Sinasabi ko, sobrang tigas kasi ng ulo mong babae ka. Kaya yan. Aray ko po, pwede ba mamang, huwag nga kayong sumigaw rito sa ospital. Napilaya na nga ako, mabibingi pa ako sa lakas ng boses ninyo. Huwag nga kayong magmanisi, aksidente iyon. Hindi ka maaksidente, sa turin mo ba naman magpatakbo ng motor? Sumbong ni Aya, para bang dalawa ang buhay mo kaya ayon tuloy ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin pinulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka. Ano ka ba, Jubensya? Tigilan mo ang anak mo. Huwag mo nang sermonan. Oh, ayan ka na naman. Magsama nga talaga kayong mag-ama para yung matigas ang ulo. Kamusta na, Inday Leona? Wala ka ng motor, bali pa ang iyong paa at pasa ang muka. Isa ka pa, Kuya Avelino. Imbes na kahabagan mo ako, inaalas ka mo pa ako. Huwag kang mag-alala, gagaling rin ako at makapagbumotor pa ako. Makikita mo, aksidente lang ito. Dudong! Pero wala ka ng motor kasi ibinenta na ni Mother ang iyong motor. Kababatak lang kanina. Bakit ibebenta ni Mamang? Motor ko iyon. Si Papang di ba inawat si Mamang? Kailan ba umubra si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakitang nasunod sa bahay si Papang? Di ba palaging si Mamang ang nasusunod? Kaya sorry ka na lang, Inday Leona. Sa wakas, nandito na ako sa Maynila. Mabuti na itong nagpakalayo-layo na ako dito. Sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang mamang na makikialam kapag may magandang nangyari sa buhay ko. Saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipakita ko kay mamang na kaya kong mamuhay na wala sila Papang sa aking tabi. Sa kanila na ang yaman nila, sa akin ang kalayaan ko. Leona, hayun na ang sundo natin si Manong Rodney. Hayun sa jeep kumakaway sa atin. Tuloy ka, Leona, maupo ka. Mr. Tan, bakit po ninyo ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko? Pagpasensya na po ninyo ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. No. Wala akong nakikitang problema sa iyong pagtatrabaho dito. Sa aking kumpanya, mabilis kang matuto at masipag ka kaya gusto ko ikaw na ang kumuha ng 2 sweep. Po, Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking trabaho? Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo namang magtrabaho, kapitbahay. Parang may pinapakain kang isang batalyon. Bakit ka nakikialam? Anong paki mo sa akin? Naku, sorry miss, na-offend ata kita. Wala lang iyon. Natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo, sorry. Pwes, hindi ako natutuwa sa pangyayaalam mo. Ganyan ba ako rito sa Manila? Ang buhay ang may buhay, ang pinakialaman ninyo. Kasi sa pinanggalingan kong lugar, ang mga tao doon hindi chismosa na gaya mo. At kung ikaw ay may planong manligaw sa akin, ngayon pa lang, busted ka na, chismoso. Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko,
nasa isip ko. Ang nais ko ay malaman mo na ikaw ang tanging pangarap ng buhay. Pag-ibig ko sa'yo ibibigay. Ang nais ko ay malaman mo na mahal kita. Ikaw talaga, Leona. Hanggang dito sa Maynila, dala mo pa rin ang pagkasutil mo. Kawawa naman itong tao, ipinahiya mo. Di bale sana kung walang nakarinig, nandoon pa naman yung guard. Tumigil ka na nga riyan, Aya. Ano bang pinakain sa iyo ng pakialamarong iyon? At kibait-bait mo sa kanya. Huwag mong sabihing may pagtingin ka sa lokong iyon. Wala. Kung may gusto man ako sa kanya, di naman ako papansinin noon. Ikaw ang gusto noon. Nagpapalakad nga siya sa akin. Mabait naman yung tao at binata. Bagay kayo, dalaga ka naman. Alam mo, kailangan mong pagmamahal ni Sosimo dahil nag-iisa ka lang dito sa Maynila. Kung kailan masama ang pakiramdam ko, doon pa wala ang mga bruha. Nahihilo ako. Ops, Leona, anong nangyayari sa iyo? Tulong, guard. Di ko kaya. Matutumba kami. Salamat sa tulong mo at nasalo mo ako, Zosimo. Hindi ka nagalit sa akin, Leona. Mabuti at nandun ako, kasunod mo. Kung nagkataon sa lupa ka babagsak, alam mo ba, sinadya talaga ito ng tadhana. Sa mga bisig ko, ikaw babagsak. Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inuupahan itong silid na ito. Dito tayo magsisimulang mamuhay bilang mag-asawa. Magsusumikap ako ng gusto para sa ating magiging anak. Zosimo, hindi naman ako naghahangad ng maluhong buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ako. Kung mayroon pang hihigit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona, pinakamamahal kita. Ano bang nangyayari sa iyo, tao ka? At masama pala ang pakiramdam mo. Nagtatrabaho ka pa? Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili rin ito ng gatas ng anak natin. Mayroon pa naman akong pera doon. Sana magpahinga ka naman. Baka ikaw naman ang mapano. Pwede namang ang gatas ni Bingbing. Si Dodong naman, kanin na ang kinakain. Leona, huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Pangako ko sa'yo, gagaling ako. Zosimo, akala ko ba matatagalan pa ang ating pagsasama? Sabi mo sa akin, gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dodong at gusto mo pang makita na ikinakasal si Bingbing. Pero bakit mo kami iniwan? Papaalo na kami ng mga bata ngayong wala na si Zosimo? Na ang luha parang naipan ang iyong kandila. Init ay wala. Hindi ba pangako mo nung una? Tiwala'y iingat.
Leona, gaya mo rin akong biyuda. Maliit pa lamang mga anak ko nang mamatay si Sergio ko. Pero nakayanan ko ito lahat dahil buhay na buhay kong kaya't napagtagumpayan kong ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Ana Rosa, totoo po bang may Diyos na buhay? Meron, Leona. Subukan mong dumalo sa gawain sa linggo. Mapapatunayan mo ang Diyos na aking sinasamba ay buhay ng buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Sinubukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumadalo si Ana Rosa. At totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba roon. Maraming himalang ginawa ang Diyos sa aming mag-ina at kailanman hindi niya kami pinabayaan sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Palaging may tugon ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang